Diwatang manok na inalagaan ng magsasaka nangingitlag ng ginto. Sa liblib na baryo ng Cambayog, sa paanan ng bundok Lumaya, naninirahan si Mang Pelon, isang matandang magsasakang ulila at walang asawa. Tahimik ang kanyang buhay, paikot-ikot lamang sa pagtatanim ng kamote, mais, at pag-aalaga ng kalabaw. Ngunit isang araw, may nangyaring hindi inaasahan na magpapabago sa kanyang kapalaran. Maaga pa lang noon, sumisikat pa lang ang araw nang marinig ni Mang Pelon ang isang kakaibang huni sa likod ng kanyang kubo. Isa iyong tila huni ng manok, ngunit may halong himig ng tinig ng isang babae, mahaba, malamlam, at parang may pang-akit. Kumabog ang kanyang dibdib, wala naman siyang alagang manok, dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang isang puting manok na may makislap na balahibo, ngunit ang mas nakakagulat, sa bawat kilos nito ay tila lumilikha ng liwanag sa paligid. Hindi basta manok iyon, ang mga mata nito'y berde, parang esmeralda, at ang buntot ay tila bulaklak na pilak. Tumitig ito sa kanya, hindi ito nagwala o tumakbo palayo, sa halip, lumapit ito at tumilawak sa paanan ng kanyang kubo. Kinilabutan si Mang Pelon pero pinili niyang kunin ito. Kakaiba ang pakiramdam habang binubuhat ang manok, tila ba magaan ito ngunit may bigat sa dibdib niya. Dinala niya ito sa likod bahay at ginawa ng kulungan mula sa kawayan. Binigyan niya ito ng malinis na tubig at mais na pinatuyo niya pa mula sa kanyang taniman. Kinabukasan, pagkagising niya, agad siyang nagtungo sa kulungan, ngunit hindi siya handa sa kanyang nakita. Sa loob ng kulungan, sa ilalim ng manok, may isang itlog na kulay ginto, totoong ginto. Napaatras siya sa gulat, "Diyos ko po," bulong niya. Dali-dali niyang kinuha ang itlog, iniikot-ikot sa kanyang palad, mabigat ito at kumikislap sa sinag ng araw. Hindi niya alam kung anong gagawin, ibenta ba ito, itago, o ipagpatuloy ang pag-aalaga sa manok. Sa huli, pinili niyang ilibing muna ito sa ilalim ng kanyang kama at nagdasal ng taimtim. Lumipas ang mga araw, araw-araw ay nangingitlog ng ginto ang manok. Napuno ni Mang Pelon ang isang kahon sa ilalim ng kanyang sahig. Hindi siya nagbenta ni isa. Sa halip, nag-ipon siya at tiniyak na walang makakaalam sa kanyang sikreto. Pero sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, may dumating na bisita. Isang batang lalaki ang kumatok sa kanyang pinto. Basang-basa ang katawan nito at nanginginig, "Mang Pelon, pwede po bang makisilong? Nawawala po ako sa gubat." Nagtaka si Mang Pelon, ang layo ng gubat mula sa kanyang bahay, at hindi pangkaraniwang may batang gumagala sa ganoong oras. Ngunit, sa awa ay pinatuloy niya ito. Tahimik ang bata, umupo sa bangko at hindi kumibo, pero palihim itong nakatingin sa kulungan ng manok sa likod bahay. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Mang Pelon. Tumango lang ang bata, "Hindi po, sanay na ako sa mga nilalang na mahigit pa sa ginto." Napaismed si Mang Pelon, "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit bago makasagot ang bata, lumipad ang manok palabas ng kulungan at tumilaw ng napakalakas. Ang tinig nito'y umalingaw-ngaw sa buong baryo, tila nagbabadya ng panganib. Agad na bumaling si Mang Pelon sa manok, "Hoy, bumalik ka dito." Pero lumapit ang bata sa kanya, "Hindi mo na siya mapipigilan, Mang Pelon." Nais na niyang bumalik sa kanyang tahanan. Nagdilim ang paligid kahit kabilugan ng buwan, ang hangin ay tumigil, ang manok ay nagbago ng anyo, unti-unting humaba ang leeg, lumino ang mga mata, at ang balahibo'y naging parang kumikinang na mga dahon. Mula sa isang munting manok, naging isang nilalang na kalahating babae, kalahating ibon. "Nagpakilala siya sa akin bilang diwatang manok," bulong ng bata, "at ngayon, sasanduan na siya ng kanyang mga tagapangalaga." Napaatras si Mang Pelon, anong klaseng nilalang ka?" Ngunit imbes na sumagot, tumawa lang ang bata, isang halakhak na hindi babagay sa edad niya, matalim, malalim, at puno ng paninindak. "Hindi ikaw ang pinili ng diwata, ako ang dapat niyang alagaan, ngunit inuna mong pagyamanin ang sarili kaysa pakinggan ang kanyang hiling. Ang bawat gintong itlog ay may kabayarang hindi mo pa nararamdaman, hanggang ngayon."
Sa isang kisap mata, nawala ang bata, kasunod nito, nagliyab ang kahon ng mga gintong itlog sa ilalim ng sahig, tumili si Mang Pelon at dali-daling tumakbo palabas ng bahay, nang lumingon siya, ang kubo'y nilalamon ng apoy na bughaw ang kulay. Tumigil siya sa gitna ng bukid, hingal na hingal, habol ang hininga, doon niya muling nakita ang diwatang manok ngayoy lumilipad na patungo sa ulap, kasabay ng maraming ibon na hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Hindi na natagpuan ang bangkay ni Mang Pelon kinabukasan, ang kanyang lupa, dating tuyot at tigang, ay biglang naging lawn iyan, ngunit walang gustong lumapit, binalot ito ng takot mula sa mga bagong kwento, tungkol sa isang matandang nagkulong ng isang diwata, at pinarusahan dahil sa kasakiman, at sa gitna ng luntiang damo, tuwing gabi, maririnig pa rin ang kakaibang huni, tila manok, ngunit may halong tinig ng isang nilalang na hindi dapat ginaisen. Makalipas ang isang linggo matapos ang pagkapinsala ng bahay ni Mang Pelon, kumalat ang balita sa buong Cambayog, may ilan sa mga kabataan ang palihim na pumupunta sa dating bakuran ng matanda, umaasang makakita ng bakas ng ginto o kahit ng mahiwagang manok, ngunit ang karamihan ay natatakot lumapit, lalo na tuwing sumasapit ang gabi. Minsan, may nagsasabing nakikita raw nila ang isang puting manok na tila nagliliwanag sa gitna ng damuhan, nakatayo lang at hindi kumikilos. Ngunit isang araw, isang bagong tauhan ang dumating sa baryo, si Tomas, isang lalaking nasa edad 30, masipag, matapang, at mahilig sa pakikipagsapalaran, isa siyang manlalakbay na naghahanap ng kakaibang kabuhayan, at nang marinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa diwatang manok, agad siyang napukaw ng interes. Kung totoo ngang nangingitlog ng ginto, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko yon nakikita, wika niya sa isang matandang karpintero sa baryo. Bata, hindi yan basta-basta, may kabayaran, sagot ng karpintero habang umiiwas ng tingin, hindi yan kwentong pambata. Ngunit hindi nagpatinag si Tomas, kinabukasan, bumili siya ng mga kagamitan, sulo, asarol, gulok, at ilang perang panuhol sa mga lokal, tinutukoy niya ang lugar kung saan unang nakita ang diwatang manok, at nang makumpirma ang lokasyon ng nasunog na kubo, nagtungo siya roon ng mag-isa. Tahimik ang paligid, lunti ang lawn iyan ang mga damo, mas sariwa kaysa dati, ngunit ramdam niya ang kakaibang lamig sa hangin, tila may matang nakamasid sa kanya, kahit wala siyang nakikitang tao. Habang iniikot niya ang lugar, napansin niya ang isang bahagi ng lupa sa tabi ng nasunog na kubo na tila malambot, parang bagong hukay, agad niyang sinimulang hukayin gamit ang asarol. Hindi pa man siya nakakaabot ng kalahating metro, may tumama ang asarol sa matigas na bagay, isang kahon, sunog ang mga gilid ngunit buo pa rin ang katawan, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman, 3 gintong itlog, kumikislap sa liwanag ng araw, at tila mainit-init pa. Hindi nga sila nagbibiro, bulong niya sa sarili, nanlalaki ang mga mata, pero bago pa niya tuluyang masara ang kahon at buhatin ito, biglang humuni mula sa likuran niya ang isang tunog na hindi niya pa kailanman narinig, isang huni na tila halong tilian ng manok at sigaw ng babae. Napalingon siya, wala, may tao ba dyan? Sigaw niya. Tahimik, wala siyang nakikita, ngunit ang mga damo sa paligid ay gumagalaw na tila may dumaraang aninong di nakikita ng mata. Nagmadali siyang buhatin ang kahon, subalit paglapit niya sa kanyang sako upang ilagay ito, may tumambad sa harap niya, isang batang babae, nakasuot ng lumang damit, at nakatayo lamang sa tabi ng puno ng saging, ang mata nito'y berde, at ang buhok ay tila sinag ng araw, kumikinang at umaalon sa ihip ng hangin kahit walang hangin. Bakit mo kinukuha ang hindi sayo? Tanong nito, malamig ang tinig. Hindi agad nakasagot si Tomas, napaatras siya, ngunit hawak pa rin ang kahon. Ano ka? Tanong niya, ngunit hindi sumagot ang bata, sa halip, tinaas nito ang kamay, at sa kisap mata, nagsimulang gumapang ang mga ugat ng halaman mula sa lupa, pumulupot ang mga ito sa binti ni Tomas, pilit niyang pinutol gamit ang gulok, ngunit bawat putol ay sinasagot ng panibagong pagsibol. Hindi ako magnanakaw, gusto ko lang makita kung totoo,
sigaw niya. Biglang umihip ang malakas na hangin, kasunod nito, bumaba mula sa langit ang isang nilalang, may anyong manok ngunit may mukha ng isang babae, at ang katawan nito'y parang hinabi mula sa mga pilak at dahon. Ang diwatang manok, tumingin ito kay Tomas, at sa isang iglap, natunaw ang mga gintong itlog sa loob ng kahon, tila natutunaw sa hangin, nag-iwan ito ng abo na may amoy ng bulok na dahon at luya. Napaupo si Tomas, nanginginig, walang magawa kundi tumitig sa diwata na ngayoy nakalutang sa ere. Hindi ako isang kayamanang maaaring angkinin, sabi ng diwata, ako ay bantay, at ako ay parusa. Nang mapagtanto niyang hindi na niya mababawi ang mga itlog, tumakbo si Tomas palabas ng damuhan, hindi na siya lumingon pa, nakarating siya sa baryo na sugatan, basag ang gulok, at basang-basa ng pawis, hindi siya nagsalita ni isang salita, ngunit mula noon, hindi na siya muling bumalik sa lugar ni Mang Pelon. Samantala, sa dating bakuran ng matanda, tumubo ang isang punong hindi pangkaraniwan, ang bunga nito'y hugis itlog na ginto, ngunit walang sino mang nakalalapit dito, ang mga hayop na sumusubok lumapit ay nawawala, at ang mga taong nagtangkang pitasin ang bunga ay hindi na muling nakita. Kaya naman itinuring ng mga taga-Cambayog ang lugar na iyon bilang sagrado at kinatatakutan. Tuwing gabi, kung tahimik ang paligid, may iilang naririnig ang huni ng manok, tila tinig na may panawagan, ngunit hindi ito panawagan ng pag-asa, ito'y babala. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nilimot ng mga taga-Cambayog ang kwento ni Mang Pelon, nasanay na sila sa pag-iwas sa lumang bakuran, at sa gabi-gabing huni ng diwatang manok, ngunit hindi lahat ay nanahimik. Sa kabilang dulo ng baryo, may isang dalagang nagngangalang Lesa, siya ay anak ng manggagamot sa nayon, tahimik, matalino, ngunit may hilig sa mga bagay na itinatanggi ng karamihan. Ayon sa kanyang ina, ipinaglihi siya sa panahon ng tagtuyot, at simula ang pagkabata, nakakaramdam na siya ng mga kakaibang panginginig ng katawan kapag may malalapit na panganib. Ngunit higit pa roon, nakakakita rin siya ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa ilog, napadaan siya malapit sa dating bakuran ni Mang Pelon. Doon, muling bumalik ang pangingilabot sa kanyang katawan, mas matindi, mas malamig, napahinto siya. Mula sa mga damo, nakita niya ang isang kakaibang punong may gintong bunga. Hindi siya agad lumapit, sa halip, napaluhod siya sa damuhan, hawak ang kanyang dibdib, para bang may biglang humigop sa kanyang hininga. Ikaw, bulong ng isang tinig mula sa likuran niya. Napalingon siya, isang matandang babae na tila hindi niya kilala, payat ito, may mga kulubat ang balat, ngunit ang matay berde at kumikislap sa liwanag ng araw. Hindi lahat ng ginto ay dapat inaasam, wika ng matanda, at hindi lahat ng manok ay para kainin. Hindi agad nakasagot si Lesa, inilibot niya ang paningin, nang lumingon siyang muli, wala na roon ang matanda. Nagmadali siyang umuwi, nanginginig, at agad na kinausap ang kanyang ina, Inay, may punong may gintong bunga sa bakuran ni Mang Pelon, bulalas niya, may matandang nagsalita sa akin roon, tapos nawala, napatigil sa pagkukusot ng dahon ng sambong ang ina niya, Anak, kahit anong makita mo roon, huwag mong lalapitan, hindi yan para sa atin, pero inay, parang may nagbabantay, ramdam ko, hindi lang manok yun, alam namin, matagal nang may bantay dyan, noon pa. Napakunot ang noo ni Lesa, noon pa, tahimik ang ina, ngunit bago ito makasagot, biglang may humyuni mula sa labas ng kanilang bahay, isang tinig na tila pamilyar kay Lesa, huni ng isang manok, ngunit may tunog na lumulusot sa balat at sumisinghot ng isip. Tumayo si Lesa at dali-daling lumabas, wala siyang nakita, ngunit sa lupa sa harap ng kanilang pintuan, may naiwan, isang puting balahibo. Kumuha siya ng bote at inilagay ito roon, napansin niyang mabigat ang balahibo, at habang nilalapit ito sa liwanag ng araw, kumikislap ito na parang pilak.
Kinabukasan, nagpasya si Lesa, kailangan niyang bumalik sa bakuran ni Mang Pelon, hindi upang kumuha ng ginto, kundi upang maunawaan kung bakit siya tinatawag ng diwatang manok. Sa pagsapit ng dapit hapon, dala ang bote ng balahibo, tumuloy siya sa dating bakuran, ang damo ay mas mataas na, ang hangin ay mas malamig kaysa dati, ngunit pinilit niyang lakasan ang loob. Pagdating sa gitna ng bakuran, huminto siya sa tabi ng punong may gintong bunga, doon niya marahang inilabas ang bote at inilapag sa lupa. "Sino ka ba talaga?" tanong niya, pabulong ngunit matapang. Biglang tumahimik ang paligid, walang hangin, walang huni, walang kibo ang mga damo. Hanggang sa isang huni ang muling umalingaw-ngaw, sa unahan niya, sa tabi ng punong may gintong itlog, unti-unting sumulpot ang diwatang manok. Ngunit iba na ang anyo nito ngayon, mas mahaba ang katawan, mas matingkad ang kulay, at ang mga mata nito'y tila hindi lamang berde kundi nagbabaga. "Dinala mo ang bakas ng pagkakakilala," wika ng diwata, "at ngayon, nais mong malaman kung bakit ikaw ang naririnig." Hindi agad nakasagot si Lesa, ngunit hindi siya umatras. "Anong kailangan mo sa akin?" tanong niya. "Hindi ko kailangan ang kahit anuman sa iyo, ngunit ikaw ang pinili ng lupa, ikaw ang tanging nilalang na maaaring magsara sa daanang binuksan ng kasakiman ni Pelon." Naguluhan si Lesa, daanan, biglang lumindol ang paligid, sa ilalim ng punong may gintong bunga, isang malalim na bitak ang bumukas, lumilikha ng tunog na parang pag-iyak ng mga hayop at pagbiyak ng mga bato. Tuloy-tuloy na ang pag-agos ng hangarin ng tao sa ginto, wika ng diwatang manok, at kung hindi ito mapipigil, sasama ang lupa, magagalit ang kagubatan. Lumingon si Lesa, sa malayo, may naaaninag siyang anino ng mga nilalang na may matutulis na pakpak na kalutang sa hangin, hindi niya alam kung anong uri ng nilalang ang mga ito, ngunit alam niyang hindi sila dapat makalapit sa baryo. "Anong dapat kong gawin?" tanong niya, nanginginig. "Pumunta ka sa pusod ng ugat," sagot ng diwata, "sa ilalim ng pinakamatandang puno ng balete sa bundok Lumaya, doon, makikita mo ang puso ng lupa, at doon mo ilalagak ang balahibo, ngunit pagdating mo roon, kailangan mong humarap sa tanong ng lupa at hindi lahat ay kayang sagutin ito ng walang kabayaran." Tumango si Lesa, buo ang loob, "Tandaan mo," dagdag pa ng diwata, "kapag ang ginto ay naging batayan ng pagkatao, ang katawan ay magiging abo." At sa isang iglap, nawala ang diwatang manok, at ang bitak sa lupa ay muling nagsara, iniwan ni Lesa ang bakura na may bagong layunin, hindi kayamanan ang hanap niya, kundi ang pagbalanse ng mundo, sapagkat ngayon, unti-unti nang nagigising ang mga nilalang na matagal nang natutulog, at ang kanyang hakbang ang magsisimula ng pagharap sa mas malalim na panganib. Madaling araw pa lang, nakahanda na si Lesa, dala ang bote ng puting balahibo, ilang dahon ng agas-agas na panlaban sa sumpa, at gulok ng kanyang ama, ang kanyang layunin, marating ang pusod ng ugat sa ilalim ng pinakamatandang punong balete sa bundok Lumaya. Tahimik ang kagubatan sa kanyang paglalakad, ngunit ramdam niya ang gumagapang na panganib sa bawat sulok ng landas, minsan ay parang may sumusunod sa kanya, hindi pa nakikita, ngunit naroroon, pinatibay niya ang loob, hindi na siya makakabalik, hindi rin siya pwedeng matakot. Sa ikalawang liko ng paakyat, biglang humampas ang hangin mula sa itaas, sa kanyang harapan, bumagsak mula sa isang sanga ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating ibon, matulis ang mga kuko, pulang-pula ang mata, at ang tuka nito'y may bakas ng tuyong dugo. "Akin na ang balahibo," utos nito, sabay hampas ng pakpak na parang sibat ng hangin. Napaatras si Lesa, "Hindi ka ang tagabantay ng punong balete. Hindi ko kailangang maging tagabantay, ako ang utusan ng mga gutom sa ginto." Mabilis itong sumugod, inuka siya, buti na lang at naitaas niya ang kanyang gulok, tumama ito sa gilid ng nilalang, naghiwa sa pakpak nito at nagpasinghap ng galit.
Tumilapon ang nilalang ngunit agad na bumalik, umikot ito sa paligid ni Lesa, sinubukang lituhin siya. Ngunit si Lesa ay hindi basta-basta, umikot din siya, pinakiramdaman ang bawat yapak ng kaaway, nang muli itong sumugod, umatras siya ng bahagya, yumuko, at muling inundaya ng gulok sa binti nito. Tumilamsik ang dugo ng nilalang, napaungol ito, ngunit bago pa man siya makagalaw muli, lumitaw mula sa likuran ang dalawa pang nilalang, mas malalaki, mas mababangis, parehong may pakpak at matulis na sungay, umikot sila sa paligid ni Lesa. Ano bang meron sa balahibo na yan? Sigaw ni Lesa. Simbolo ng pagpapanumbalik ng balanse, sagot ng isa, at kami ang naunang gustong maghari sa kagubatan, walang karapatan ang mga gaya mong tao na humawak niyan. Nagliyab ang mga mata ng nilalang, at sabay-sabay silang sumugod. Ngunit sa halip na umatras, sinalubong ni Lesa ang una, isang mabilis na sipa sa tiyan, kasunod ng malakas na hampas ng gulok sa leeg, napaatras ito, duguan, ang pangalaway lumipad at sinubukang ablutin si Lesa sa ere, ngunit napaluhod siya, dinampot ang bato at inihagis ito sa mukha ng nilalang, tumama ito sa mata, at tumili ang nilalang sa sakit, pagsapit ng ikatlong nilalang, gamulong si Lesa sa lupa at inundaya ng patalim sa tagiliran ng halimaw. Nagpupumiglas ang mga ito, sugatan ngunit hindi pa rin sumusuko, nagtulungan sila, at sinubukang palibutan si Lesa, isa ang lumipad sa itaas, at ang dalawa ay sumugod mula sa harap. Napapikit si Lesa, inikat ang bote ng balahibo sa kanyang kamay, hinugot niya ito at ibinato sa lupa. Naglabas ito ng maliwanag na usok at liwanag, puting liwanag na tumama sa balat ng mga nilalang, napaatras silang tatlo, sumisigaw, parang nasusunog sa liwanag. Ang balahibo, hindi lang simbolo, may taglay itong puwersa ng diwatang manok, sigaw ni Lesa habang sinasamantala ang pagkakataon upang umatake muli. Sa isang mabilis na kilos, hinaltak niya ang isa sa mga nilalang at ibinagsak sa puno, tinaga niya ito sa dibdib, tumilamsik ang dugo, humadyas ito sa lupa at hindi na gumalaw. Umalis kayo, sigaw niya sa dalawang natira, hindi ako aatras, hindi ako takot sa inyo. Nagkatinginan ang dalawang nilalang, waring natigilan sa galit at determinasyon ng dalaga, sa halip na muling umatake, unti-unti silang umurong, palipad palikod hanggang sa maglaho sa lilam ng mga punong kahoy. Hingal na hingal si Lesa, dumampot siya ng dahon ng agas-agas at itinapal sa kanyang sugat sa braso, damyugo rin ang tuhod niya ngunit hindi siya natinag. Sa kabila ng labanan, naroon pa rin sa kanyang palad ang bote, hindi nabasag, at sa loob nito, ang puting balahibo, ngayon ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati, tila ba nagpasalamat sa kanya ang diwatang manok sa tapang at pagsalungat niya sa mga nilalang. Nagpatuloy siya sa pag-akyat, mas determinado, tila sumasabay sa kanya ang mga dahon, ang hangin, at maging ang katahimikan ng bundok. Alam niyang hindi pa iyon ang huling pagsubok, ngunit pinatunayan niyang handa siyang lumaban. Pagdating niya sa tuktok, tumambad sa kanya ang pinakamatandang punong balete, malaki ito, may lawak na tila kasing laki ng buong plaza ng Cambayog, mula sa ugat nito ay dumadaloy ang liwanag pababa sa lupa. Tumigil si Lesa, tumingin sa langit, saka lumapit sa gitna ng mga ugat, doon niya inilapag ang bote ng balahibo. Nagliwanag ang paligid, gumalaw ang lupa, tila may tinanggap ang mundo. Ngunit bago siya makalayo, may narinig siyang kaluskos, isang boses ang nagsalita mula sa harapan niya. Hindi pa ito tapos, batang tagapagdala, isang mas malaking nilalang ang bumangon mula sa ilalim ng mga ugat, mas malaki kaysa sa mga nauna, ang balat nito ay parang bakal, at ang mga matay pulang-pula, humawak ito ng sibat na gawa sa mga tinik at buto. Napakapit si Lesa sa kanyang gulok, isa na namang labanan, ngunit sa oras na ito, hindi na siya mag-isa, mula sa itaas, bumaba ang diwatang manok, ngayon ay may pakpak na mas malapad, at balahibong tila ginintuan, tayo'y magtatanggol, Lesa, bulong ng diwata, ngayon palang magsisimula ang tunay na laban.
Humogat ng malalim na hininga si Lesa, tumindig siya sa harap ng dambuhalang nilalang, kasabay ng paglapag ng diwatang manok sa kanyang tabi. Ang hangin sa paligid ay tila nakapako, hindi gumagalaw ang mga dahon, hindi humuhuni ang mga ibon, ang tanging tunog ay ang mahihinang yabag ng halimaw na lumalapit sa kanila. Ang balat nito ay tila pinanday sa ilalim ng bulkan, kulay abot bakal, may mga nakasuksok pang matulis na buto sa balikat at braso. Sa kanyang kamay, ang sibat na gawa sa tinik ay kumikislap sa liwanag mula sa balahibo ni Lesa. Batang babae, garalgal ang boses ng nilalang, ibaba mo ang balahibo, iyon ay para sa mga nilikhang nararapat, hindi ikaw. Tumindig si Lesa, hawak ang gulok, habang nakatayo ang diwatang manok sa kanyang tabi, matay nakatutok, balahibo'y nakalatag, tila handang sumalakay anumang oras. Hindi ako nararapat sa mata ng mga katulad mong halimaw, sagot ni Lesa, pero pinili ako ng kagubatan, at hindi ko yon isusuko. Bigla, tumilapon ang sibat, umatake ang nilalang, ubod ng bilis, at tumama sa lupa ilang dangkal mula sa paa ni Lesa, tumilamsik ang lupa, at umuga ang paligid. Ngayon na, sigaw ng diwatang manok, lumipad ito, umiikot sa ere, at bumuga ng liwanag mula sa mga pakpak nito. Tinamaan ang halimaw at nabulag ito sa loob ng ilang sandali, sinamantala ito ni Lesa, tumakbo siya, paikot, inundayan ng gulok ang hita ng nilalang. Tumama ito, at napaurong ang dambuhala, ngunit hindi ito basta-basta, hinampas nito si Lesa ng kamay na parang punong kahoy, nasalo niya ito ng gulok, ngunit tumilapon siya palayo, gamulong sa lupa, at tumama sa ugat ng punong balete. Lesa, tinig ng diwata habang bumababa at sinagupa ang halimaw. Ang diwatang manok ay umikot at nagpakawala ng dilaw na liwanag mula sa kanyang mga mata, isang enerhiya na bumalot sa kalaban, ngunit ang halimaw ay parang bakal, sa halip na masaktan, lalo pang lumaki ang katawan nito, kumalat ang mga tinik sa kanyang likuran, umikot ito at pinukol ng isa pang sibat ang diwata. Tinamaan ng diwata sa pakpak, bumagsak ito, napaluhod, at sandaling nanghina. Samantala, si Lesa ay nakaluhod pa rin sa gilid ng puno, sugatan ang braso, ang dugo'y bumabakat na sa kanyang damit, ngunit naramdaman niya ang mainit na liwanag mula sa kanyang dalang bote, ang puting balahibo ay muling kumikislap, mas maliwanag kaysa dati. Ipukul mo ako, bulong iyon na hindi galing sa paligid, kundi mula mismo sa balahibo. Kinuha niya ang bote, binuksan, at hinawakan ang balahibo. Agad, isang matinding enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan, para siyang sinilaban ng apoy sa loob, pero hindi masakit, mainit, ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay biglang lumino, ang gulok sa kanyang kamay ay tila naging mas matalim, mas magaan. Tumayo siya, hoy, halimaw, sigaw ni Lesa, habang unti-unting lumalapit, hawak ang balahibo sa kaliwa at gulok sa kanan. Lumapit ang dambuhala, handang umatake, pero bago pa man ito makasuntok, inihagis ni Lesa ang balahibo diretso sa dibdib ng halimaw. Tumama ito, at biglang nagsiklab ng puting liwanag mula sa mismong katawan nito. Napasigaw ang halimaw, isang ungol ng galit, sakit, at pagkatalo. Pumulupot ang liwanag sa katawan nito, parang mga tanikala na nagmula sa mismong lupa, mula sa paligid, ang mga ugat ng punong balete ay gumalaw, pumulupot sa paa, sa katawan, sa leeg ng halimaw, at unti-unti itong hinayla pababa, palalim sa lupa, habang pumipiglas at sumisigaw. Si Lesa ay hindi umatras, tinutukan niya ito ng gulok, na natili sa harapan habang hinahatak ang dambuhala ng mga ugat ng lupa. Mawalan man ako ng lakas ngayon, hindi mo na madadala ang kagubatan sa kasakiman. Huling sigaw ng halimaw bago ito tuluyang lamunin ng lupa, ang ginto ay laging babalikan ng mga ganid, at darami kami. Pagkalubog nito, tumigil ang pag-uga, umayos ang hangin, ang mga puno'y tila lumundag sa saya, ang liwanag mula sa punong balete ay lumiwanag ng mas buo, kumalat sa paligid, at humaplos sa katawan ni Lesa, ang kanyang sugat ay unti-unting naghihilom. Lumapit sa kanya ang diwatang manok, muli ay nakalutang.
Hindi mo lang ako pinrotektahan, Lesa, pinatunayan mong ang tunay na tagapagbalanse ay hindi ang may lakas, kundi ang may paninindigan. Napaupo si Lesa sa ugat ng puno, pagod, nanginginig, ngunit buo. Ano na ang susunod? Tanong niya, may natira pang mga mata na nakamasid, hindi pa tapos ang lahat, sagot ng diwata. Ngunit ngayon, ikaw na ang bagong tagapag-ingat ng balahibo, at ikaw na rin ang magiging bantay ng gubat. Lumapit ang diwata, inilapag sa kanyang kamay ang bagong balahibo, mas mahaba, mas may kentab, at tila ginto ang gilid. Ito ang susi para sa susunod na pagsubok. Muling tumingala si Lesa sa kalangitan, hindi pa tapos. Ngunit hindi na siya mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, nanambalik ang katahimikan sa kagubatan ng Lumaya, subalit sa ilalim ng mga ugat ng punong balete, may gumagalaw na puwersa, mas malalim, mas matanda, at mas mapanganib kaysa sa mga naunang halimaw na hinarap ni Lesa. Isa itong nilalang na kilala lamang sa bulong ng matatandang tagapagbantay, si Bakunawa ng Lupa, ang sinumpang hayop na matagal nang nakapiit sa kailaliman, gumigising lamang kapag may nakagambala sa balanse ng ginto sa gubat. Sa baryo ng Cambayog, pansamantalang bumalik si Lesa upang ipahinga ang katawan at ibalita ang nangyari sa punong balete, ngunit hindi pa siya nakatatagal, may mga hayop nang nagsimulang lumayas mula sa kagubatan, mga ahas, USA, at ibon na parang naguguluhan, waring may paparating na masama. Hindi ito karaniwan, sambit ni Lesa habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Lumapit sa kanya si Apo Luring, ang pinakamatandang babaylan sa baryo. Nagising mo ang isa sa mga pinakamatandang nilalang sa ilalim ng Lumaya, babala ng matanda, kung hindi natin siya mapipigil, hindi lang gubat ang mawawala, pati ang mga baryo sa palibot. Humigpit ang hawak ni Lesa sa gintong balahibo, kung ito ang tadhana ko bilang bantay, haharapin ko siya. Naglakbay siyang muli paakyat ng bundok, ngunit sa pagkakataong ito, dala niya ang isang bagong gulok, isinanla ang ilang natirang ari-arian para makuha ito mula sa isang panday sa kabilang bayan. Sabi ng panday, ito raw ay pinende mula sa lumang kidlat na tumama sa punong nara, at matagal nang itinatago para sa tagapagbalanse. Habang paakyat, muling sumabay sa kanya ang diwatang manok, hindi na ito nakikita ng iba, ngunit para kay Lesa, malinaw ang anyo nito, may mga bagong palamuting gintong balahibo sa pakpak, tila pinatatag rin ng labanang nagdaan. Pagkarating nila sa ituktok, wala na ang liwanag mula sa punong balete, sa halip, may malalim na bitak sa lupa, at mula roon ay unti-unting lumilitaw ang isang napakalaking nilalang, katawan ng ahas, balot ng makakapal na kaliskis na parang batong itim, may mga paa ng buwaya, at mata ng leon, naglalagablab sa pulang liwanag. Humagulgol ito ng malalim, at ang buong bundok ay tila sumagot. Lesa, bulong ng diwata, yan si Bakunawa ng Lupa, siya ang halimaw na sumisipsip ng lakas mula sa bawat ginto na kinukuha ng mga sikim, noon pa'y pinigilan na siya ng mga diwata, ngunit sa pagyabong ng kasakiman ng tao, muling nabuhay ang kanyang puwersa, bumuka ang bibig ng halimaw, sabay labas ng makapal na usok, umamba ito at tinamaan ng buntot ang mga punong paligid, nagkagulo ang mga hayop, at tila naparalisa ang kalikasan. Hindi na nag-atubili si Lesa, tumakbo siya paikot, umilag sa buntot at gumilid sa isang bato, nang muling umatake ang halimaw, iniwasan niya ito, tumalon, at sinaksak ng gulok ang bahagi ng tagiliran, ngunit tumalbog lang ang talam, parang hindi tinatablan. Hindi sapat, sigaw ng diwata, kailangan mong i-activate ang gintong balahibo. Hinugot ni Lesa ang balahibo mula sa kanyang lalagyan, tinutok ito sa gulok, at biglang nagliwanag ang talam, umusok ito ng puting enerhiya. Tumalon siya mula sa bato, umikot sa ere, at buong lakas na inundaya ng saksak ang leeg ng halimaw, sa wakas, bumaon ang gulok. Umingit sa sakit si Bakunawa, umikot ito, sinubukang suntukin si Lesa gamit ang makapal na braso, ngunit muli siyang nakailag, bumuga ito ng lupa mula sa bunganga, at halos malibing si Lesa sa biglaang pagsabog ng batot putik.
Lumipad ang diwata, binomba ng liwanag ang mata ng halimaw, nang matamaan, nabulag ito pansamantala. Sinamantala ni Lesa ang pagkakataon, umakyat siya sa katawan ng halimaw habang lumalaban ito sa sakit, isang kamay ang nakabaon sa kaliskis nito habang ang isa'y hawak ang nagliliyab na gulok. Sa isang huling sigaw, itinarak niya ang gulok sa batok ng halimaw, diretso sa kaloob-looban ng laman. Bumagsak ang bakunawa, ang lupa ay muling umuga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa galit, kundi sa pagwawakas, umalingaw-ngaw sa kagubatan ang huling ungol ng nilalang. Dahan-daang bumalat ang liwanag mula sa balahibo sa katawan ng halimaw, at sa harap ni Lesa, nakita niyang unti-unting naging abo ang halimaw, hanggang wala nang natira kundi isang bilog na bato, kasing laki ng palad, na kulay gintong maitim. Isang tanda, sabi ng diwata, na minsan, ang dilim ay pinili ng isa upang ilawan. Kinuha ni Lesa ang bato, ito ba ang huling susi? Hindi. Tugon ng diwatang manok, ito ang paalala, sapagkat may isa pang nanunood, at hindi siya basta halimaw, siya ang pinuno ng mga ganid na nabuhay sa takot, at ngayon ay nagtatago sa anyo ng tao. Napatigil si Lesa, may tao, tumango ang diwata, ang huling laban ay hindi sa gubat, ito'y bababa sa bayan, sa puso ng mga taong pinasok ng kasakiman. Napatingin si Lesa sa direksyon ng Cambayog, doon, sa baryong akala'y ligtas na, ay may bagong panganib na sumisibol. Aba si Lesa mula sa bundok ng lumaya, tangan ang gintong batong iniwan ng bakunawa ng lupa, ang hangin ay mabigat, at kahit tahimik ang baryo ng Cambayog, dama niya ang panibagong panganib, mas tuso, mas marunong, at mas matagal nang nagkukubli. Pagkarating niya sa baryo, bumungad ang isang di inaasahang tanawin, si Kapitan Gardo, ang leader ng kanilang nayon, ay nasa gitna ng plaza, at tila may ginagawang seremonyas, gamit ang ilang butil ng ginto at isang malaking kulungan. Sa loob ng kulungan, isang puting manok, nanlaki ang mata ni Lesa, ang diwatang manok, nahuli nila. Lumapit siya sa mga tao, wala ni isa ang lumalapit sa kulungan, lahat ay tahimik, takot, o kontrolado. Biglang nagsalita si Kapitan Gardo, ang ginto ay pagpapala, hindi sumpa, kaya't ngayon, sisimulan natin ang bagong kabanata ng Cambayog, hindi na tayo maghihirap, mag-aalay tayo sa gubat, kapalit ng gintong itlog. Ipinatong niya sa ibabaw ng altar ang bato mula sa katawan ng bakunawa, kinuha pala ito ng lihim mula sa tirahan ni Lesa. Isa iyon sa mga sagradong bato, sigaw ni Lesa, lumabas mula sa hanay ng tao. Nagkagulo ang mga tao, humarap si Kapitan Gardo, ngumisi. Lesa, hindi mo ba naiintindihan? Matagal na akong naghihintay, alam kong darating ang panahon ng ginto, ako ang tagapagdala, ako ang karapat-dapat. Hindi ka tagapagdala, sagot ni Lesa, isa kang ganid na piniling isuko ang kalikasan kapalit ng kapangyarihan, napangisi si Gardo, kung ganon, lumaban ka, bigla siyang nagbago ng anyo, ang balat ay naging parang batong ginto, ang mga matay naging pulang-pula, mula sa kanyang likuran, lumabas ang dalawang balingkinitang pakpak na parang bakal, sa halip na tao, isa na siyang halimaw na may balat ng ginto, isang ganidang tao. Kumidlat ang langit, kumulog, nagsimulang umikot ang hangin. Tumakbo si Lesa papalapit, hawak ang gintong gulok na may lakas ng balahibo ng diwata, sinalubong siya ni Gardo, at nagbanggaan ang kanilang mga armas, ang kanyang gintong gulok laban sa baston ni Gardo na gawa sa pilat na ginto't buto. Uminog ang labanan sa gitna ng baryo, ang mga tao'y nagsipagtakbuhan, bumagsak ang mga mesa, nagliparan ang bubong, ilang ulit silang nagpalitan ng suntok at saksak, tumama si Gardo sa balikat ni Lesa, at tumilamsik ang dugo, pero agad ding gumanti ang dalaga, pinutol ang pakpak ni Gardo gamit ang nagliliyab na gulok. Sigaw ng halimaw, tinawag ni Lesa ang diwatang manok, bumaba ito mula sa langit, at mula sa kanyang pakpak ay bumalat ang ginintoang liwanag sa mga tao ng baryo, nagising sila sa impluwensya ni Gardo. Labanan ninyo ang takot, sigaw ni Lesa, ang tunay na yaman ay hindi ginto kundi kalayaan.
Hawak-hawak ang gulok, muling sumugod si Lesa, tumalon sa ere, iniwasan ang sibat ni Gardo, at itinarak ang gulok sa gitna ng dibdib nito. Lumabas ang liwanag mula sa katawan ni Gardo, nagsimulang matuno ang gintong balat nito, naghiyaw siya, hindi kayo makakalaya, darating ang mas malalakas sa akin. Ngunit huli na, bumulusok ang kanyang katawan sa gitna ng altar, at sumabog ang bato ng bakunawa sa alikabok. Nang humupa ang liwanag, wala nang bakas ni Gardo, tanging abo at ang puting manok na muling lumaya sa kulungan. Lumapit ito kay Lesa, at sa harap ng buong baryo, nag-iwan ito ng isang gintong itlog, liwanag, hindi yaman, pumutok ito, at mula roon ay lumabas ang butil ng ilaw na pamatak sa lupa, tumubo ang isang maliit na puno. Sabi ni Apo Luring, yan ang bagong ugat ng balanse, alagaan natin ito. Tumango si Lesa, lumuhad at tinanim ang ugat. Mula noon, ang baryo ng Cambayog ay hindi na sumiklab sa kasakiman, hindi sila naging mayaman sa ginto, ngunit naging mayaman sila sa dangal, sa buhay, at sa ugnayan sa kalikasan, at ang diwatang manok naglaho muli sa gubat ng lumaya, ngunit tuwing hating gabi, may ilang nakaririnig ng huni, huni ng babala, huni ng pagbabantay. Si Lesa ay hindi na lamang tagapangalaga ng balahibo, siya na ang tagapagtanggol ng bagong panimula. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.